lang, postpone natin election, okay lang po yun, no? Ganito po gagawin natin. Usapan na lang po to, lahat ng mga umaten, pero pag sa susunod po na darating na nagpatawag po tayo next week ng election, no, ma'am, sir, wala na po tayong kasalanan doon. Lahat po tayo maging tapat naman kasi kung ang intention nyo lang po, para hindi tayo mabuo, kawawa naman po yung nakakarami. Kasi po, sir, papaliwanag ko lang po lahat po dito, nagtsaga po na mag-ikot, bahay-bahay. Ngayon po, yung mga inutusan natin na nagbabahay-bahay, uli po, pinapaliwanag ko lang sa inyo, pag walang tao, nagdadoubt silang magbigay. Bakit? Kung kayo man po ang lumagay sa kanila, no, baka pag-isipan sila na magnanakaw. Kahit sinasabi mong nagpapasok lang ng papel dyan o pangit naman po. So, ganito na lang po. Kung okay lang po sa inyo, dahil may nagsuggest nga po na isa, tatanungin ko na lang po kayo, no, magbotohan po tayo kung sino po yung sasang-ayon ng postponement at sino po yung sasang-ayon next week. Tama po ba? Okay, para magkaroon tayo ng option. Sino po sila, sir? Sa Paguntalan, Block 13. Kasi pag sinabi natin na ang option lang natin mag-election ngayon or next week, limitado yung option na yon. Unang-una, yung pag-nominate po ng kandidato, tapos mag-election tayo, hindi po masyadong applicable dito yon. Paano natin masabi na willing siya manungkulan? Kaya nga, yung proseso ng pangangampanya, yung konsepto nun is, ako, willing ako kumandidato, willing ako manungkulan, mangangampanya ako. Di ba? Dapat ganun yung proseso natin. Isa pa, yung question kanina, nung niraise nung unang nagsalita dito, valid yun. Bakit? Ang sense of responsibility po ng tao, pag namuno ba yung 18 o 19 anyos as president, gaano kataas yung level ng sense of responsibility niya compared po dun sa 30 o 40 na. So hindi natin sinasabing yung mga 18 anyos na hindi pwede. Kung talagang matindi yung kanyang hangaring maglingkod. Pero para sa akin, siyempre mas may value yung medyo matured na sa mataas na posisyon. Ngayon sa mababang posisyon, wala naman tayo discriminate. Ngayon, kung nangampanya yung isang 18 anyos, gusto niya maging presidente, abay siguro, sincero talaga siya at yung sense of responsibility niya ay mataas, so gawin natin valid. Pero yung na-raise kasi nung una kanina, valid yun eh. Hindi yung discrimination ako sino boboto, kundi kung sino yung gustong dapat na sa posisyon. Diba? Papaliwanag ko lang po muli. Kapag tayo binigyan natin ng 45 to 60, kukorek ko lang si sir, wala na tayong sinasabing right of suffrage. Teka lang po, right to vote. Bakit? Ilang pong taon ang karapatang may bumoto? 18 years old and above. So, paano naman kung tama, sinabi nyo na nga ho sir, sa inyo na po nang galing mismo, paano naman yung may 18 years old, na may kakayahan, dedicated, gustong maglingkod, hindi natin bibigyan ng pagkakataon na maglingkod. Ngayon, kung mag-election, kaya nga po, kung hindi po kayo sang-ayon to ngayong election na to, gusto nyo pa may campaign, okay lang rin po yun. Teka lang sir, ano po pangalan nila? Ako nga pala si Albert, Block 16, Lot 13. Ganito lang po kasi yan eh. Kung sino ang homeowner dito, siya lang po dapat ang karapatang may tumakbo. So kahit ano, regardless po kung anong klaseng edad kayo, basta homeowner po kayo po yung nakatitulo na sa inyo po nakatitulo yung pangalan ng bahay dito, you have the right na tumakbo, di ba? So, for this, ma'am, ang problema po kasi sa inyo, masyado nyo pong minadalihan lahat, di ba? Like me, ma'am, this is the first time I saw you, and I don't know what you're capable of, what your work, I don't know everything about you. So, dapat po talaga lahat, meron po sana medyo gathering po talaga na at least may kilala po natin yung isa't isa. Ganun lang po kasi po yun. Okay, so lahat naman po ay pinakikinggan. Katulad po ng sinabi kanina ni Sir John, yung 45 to, ay yung age limit. So meron po tayong karapatan ngayon kasi maganda po ay initially nagtipon-tipon tayo at na-brought out natin yan. So kanina po sa age limit tayo na pang magde-decide. Tama naman po yung sinabi ni Sir na i-open up niya, na i-open up naman po ng mas bata.
And then regarding din po doon sa postponement or kaya sa schedule at saka knowing each other who are capable. So ngayon po, mag-raise lang po tayo ng heads. Titingnan po natin. Dalawa lang po naman ang option. Itutuloy po ba or ipopostpone? At kung ipopostpone po natin, kailan po natin ito itutuloy? So regarding that, meron pa po ba tayong options, concerns? At saka po yung kung sino din ang boboto, yun din po, i-settle natin yan para pagdating po ng time na mag-e-elect na po tayo, settled na po. Wala na po tayong pag-uusapan. Tama po ba yon? Okay, so, sige po, meron pa po bang katanungan or suggestions? I-set na po natin to lahat ngayon para if ever na hindi man talaga matuloy, maliwanag na po sa atin ang lahat. Good afternoon po sa lahat. Yung akin lang ay suggestion lang para po sa candidates. Kasi alam naman natin, tayo, sabi nga kanina, tama, ngayon lang tayo nagkita, di tayo magkakakilala. So, kung sa Senado nga, pinagpipilian kung sino magiging candidate kung dito nga, kasi malaking role ang gagampanan. Hindi ako nangangampanya sa sarili ko. Ako nagsasuggest lang para sa ikabubuti nating lahat. Taga-block 16 ako, lot 21. Ang suggestion ko lang, para maging fair at makilala kung sino ang mga candidate, bakit kaya mag-nominate tayo sa bawat block ay may representative para kilala mo ang kapitbahay mo. Paglabas mo sa pintuan, kilala mo ang ninominate mo. Kilala mo siya kung anong niya. At doon sa mga nominated sa bawat block, kung maniniwala kayo sa akin doon tayo pipili ng ating magiging presidente. Kasi kilala natin siya Ninominate natin sa block natin. Nakikita natin siya kung anong kaya niya. So, wala kang agam-agam na ibibigay mong suporta mo sa kanya dahil kilala mo siya. Doon naman sa ibang block na hindi natin kilala, nasa kanila yon. Ninominate natin sila, doon tayo pipili kung sino ang the best para manungkulan para sa pili siya. Yun ay aking suggestion lang. Kasi mas better na ganyan na maraming pagpipilian at napipili ang tama para sa posisyon. Kung saan ayon po sa kayo, yun lang ang suggestion ko. Ayan po, maganda po ba, di ba? Nagkaroon tayo ng time na para makilala at saka marinig ang mga bagay na yan. At least open po tayo. So ngayon po, bago tayo mag-move sa mga suggestions, i-settle po muna natin to. Push through po ba tayo or postpone? Okay, sino po ang gustong matuloy ang eleksyon ngayong araw? Taas po ang kamay. Yes, ma'am? Yes, ma'am. Good afternoon, I'm Kathy from Block 31. May question ako kasi medyo nagkakagulo na po tayo. And we understand na hindi tayo aware sa mga nangyayari. Gawa nga ng busy tayo sa work, sa school. Paano po ba talaga ang proseso ng election? At saka yung sa homeowners, like, kailangan ba talaga parang may campaign na mangyayari or on the spot na mag-nominate? Kasi naguguluhan talaga lahat Sana po, wag naman po nating sabihin na nagkakagulo naman po tayo. Natural lang po yan, nag-open up lang po tayo ng ating mga hinain. Wala pa pong nagsusuntukan. At mas maganda po ito dahil ito ay healthy exchange of ideas. Hindi po tayo nagkakagulo and we're taking each other's opinion. So ma'am, bago ko po sagutin niyo siguro, itanong po muna natin sa kanila, gusto niyo po bang matuloy o hindi? Sino pong gustong matuloy? Okay, taas po ang kamay. So, ibig po sabihin, ipopostpone po natin ito. Opo, sandali lang po ma'am, isisettle po muna natin regarding the schedule, ha? Hindi ma'am. Okay, kung ipopostpone po natin, dahil ang gusto po ng bawat isa ay magkaroon ng panahon para makilala kung sino po pa talaga gusto nilang iboto. Yun po ba ma'am ang mga dahilan natin? Opo. So, will it be next week? Next week or after 1 month? Any suggestion? Okay, taas po natin ang kamay natin. Yes ma'am, may sasabihin kayo. Parang yung nabasa ko po sa note, ad interim lang yung pag-uusapan ngayon. So, kung January election na naman, parang masyadong matrabaho. October na ngayon, tas January election na naman. Dalawang botohan. Parang mas maganda kung parang ano lang ngayon, yun nga, ad interim yung nasa letter.
But as I understand, whether ad interim or official po, ma'am, then the voice of the majority is still they prefer to postpone the election po. Kasi ad interim or talagang sila na, mahalaga pa rin po ang role ng ad interim po. Naintindihan po ba natin yon? So then, wala pa naman po siguro tayong defined na date as to January. Who says January? Wala pa naman po siguro. Siguro po pagkatapos po na makapag-elect po natin talaga ng officers, then doon na po mapapag-usapan ulit kung kailan po ulit. Tama ba, Bri?